Good morning. Yan, dito na po tayo. Lapit pa. Yan, magandang umaga po. Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, salamat Lord. Sa patuloy mong kabutihan, Panginoon, sa amin. Salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig, Lord, na hindi nagmamaliw, O God. Sa iyong katapatan, Panginoon. Sa iyong kapangyarihan, Lord, na nagligtas sa amin, Panginoon. At patuloy nga namin nararanasan, Panginoon, sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesus, O God. Salamat, Panginoon. Sa iyo nga, Panginoon, yung karapat-dapat na papuri at pagsamba, Panginoon. At sa umagang ito, Panginoon, dalangin namin, Lord, na ikaw yung mag-ready, Panginoon, ng aming puso. Patuloy na maging grateful ito, Panginoon. Mabago, Panginoon. To the shape, Panginoon, na ninanais mo, Panginoon, sa amin. Magkaroon ng kalinisan, Panginoon. Kabanalan, O God, sa iyong harapan. At patuloy nga, Panginoon, yung puso namin, Lord, yung aming isip, yung aming buong pagkatao, Panginoon, ay itaas, Panginoon, tanging ikaw lamang, O God. Salamat, Panginoon. Salamat. Amen. Basahin ko po yung awit 104. Sabi po dito, papurihan mo si Yahweh, o aking kaluluwa. Ikaw Yahweh na aking Diyos, kay dakila mong talaga. Karangal at kamahalan, lubos na nadaramtan ka. O Diyos, kayo po ay puspos ng maningning na liwanag. Kalangit ay parang tolda na kamay mo ang naglagdad. Tapos jump po tayo sa 33. Aawitan ko si Yahweh, palagi kong aawitan. Siya'y aking pupurihin habang ako'y nabubuhay. Ang awit ng aking puso sana naman ay kalugdan, pagkat ako'y nagagalak, nagpupuri sa may kapal. Yan, amen. Tunay nga po na katulad ng awitin, yung ating mga puso, yung ating kaluluwa ay maging grateful sa ating Panginoon at mag-umapaw sa atin yung pag-ibig niya. Ikaw ay kapiling
Panginoon, na yung tunay na kagalakan, O God, ay matatagpuan namin sa iyo, Panginoon. Patuloy nga, Panginoon, kay may lumalapit, Lord, sa iyong presensya. Punuin mo nga kami, Panginoon. Pag umatawin mo sa amin, Panginoon, yung pag-ibig mo, yung kagalakan, Lord, yung kapayapaan na dulot, Lord, ng iyong presensya, O God, ay patuloy naming maranasan, Lord, sa umagang ito. Ngayon'y lumalapit, hatid sa'yo'y tunay na pagsamba. Puso ko ay umaawit, ang himig ay lantay na pagsinta. Ikaw ang Diyos ng kabanalan, kaya't ang pagsintang wagas sa'yo lamang nararapat. Ikaw lamang ang aking iibigin, lahat-lahat sa'yo ay ihain. Sa'yo lamang ilalaan lahat ng sandali, nang walang halong pagpupunwali. Pagkat ang nais ko habang nabubuhay ay ibigin kang tunay. Ako ngayon'y lumalapit, hatid sa'yo'y tunay na pagsamba. Puso ko ay umaawit, ang himig ay lantay na pagsinta. Ikaw ang Diyos ng kabanalan, kaya't ang pagsintang
Pagkat ang nais ko habang nabubuhay ay ibigin kang tunay. Pagkat ang nais ko habang nabubuhay ay ibigin kang Like a fire shut up in my bones. I want the world to know you are God. With a passion burning deep within, I want the world to know that you live. Let your presence come and saturate every part of me. Make me new. Let your spirit come and move within. Fill me once again, 'cause I need more. Jesus, I'm desperate for you. Jesus, I'm hungry for you. Jesus, I'm longing for you. Lord, you are all I want. Like a fire shut up in my bones, I want the world to know you are God. With a passion burning deep within, I want the world to know that you live. Let your presence come and saturate every part of me. Make me new. Let your spirit come and move within. Fill me once again, 'cause I need more. Jesus, I'm desperate for you. Jesus, I'm hungry for you. Jesus, I'm longing for you. Lord, you are all I want. Oh, Jesus, I'm desperate for you. Jesus, I'm hungry for you. Jesus, I'm longing for you. Lord, you are all I want. And saturate
Jesus, I'm hungry for you. Jesus, I'm longing for you. Lord, you are all I want. Just pray for you. Jesus, I'm hungry for you. Jesus, I'm longing for you. Lord, you are all I want. Come like a flood and saturate me now. You're all I want. Come like the wind and sweep throughout this place. You're all we want. Come like a flood and saturate me now. You're all I want. Come like a wind and sweep throughout this place. You're all we want. Thank you, Ama naming Diyos na dakila sa lahat, salamat Panginoon. Salamat nga Panginoon dahil Ikaw ang Diyos, Panginoon, na aming maasahan Panginoon sa lahat ng pagkakataon. Lord, dalangin nga namin Panginoon na patuloy mo kami punuin ng iyong presensya Panginoon, ng iyong kapangyarihan Panginoon upang patuloy kami makapamuhay na ayon sa iyong kalooban. Panginoon, dalangin namin Panginoon na aming mga sarili, Panginoon, kami lumalapit. Lord, humihingi ng kapatawaran Panginoon sa aming mga kasalanan. Panginoon, dalangin namin, Panginoon, na patuloy mo kami linisin, Panginoon, mula sa aming karumihan, Panginoon, sa pamamagitan ng dugo ni Jesus na nabuo sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, dahil tapat ka, Panginoon, at patuloy mong binibigay sa amin ang iyong pagpapatawad, ay iyong habag, Panginoon, ang iyong grasya, Panginoon. Kahit di kami karapat-dapat, Panginoon, kami yung minahal, kami yung inibig, Panginoon, at muli mo kami binalik sa iyong presensya, Panginoon. Lord, sa oras na ito, dalangin po namin ang aming bayan. Lord, sa patuloy na mga nangyayari sa aming lipunan, Panginoon. Lord, dalangin namin, Panginoon, na Ikaw yung kumilos, Lord, sa puso ng bawat mananampalataya, Panginoon, sa aming bansa. Lord, manalangin kami, Panginoon, para sa kapayapaan, Panginoon. At higit sa lahat, Panginoon, panalangin namin, Lord, na yung puso ng bawat leader, Panginoon, ng aming bayan, Panginoon, ay tumalima sa iyo, Panginoon. Lord, hipuin mo sila, Panginoon, at makilala ka nila, Panginoon, bilang Panginoon tagapagligtas. Higit sa lahat, Panginoon, makilala nila, Panginoon, na Ikaw ang tunay na dapat paglingkuran, Panginoon, hindi ang pera, hindi ang sarili, hindi ang kapangyarihan. Panginoon, dalangin namin, Lord, na makita nila, Panginoon, yung kanilang responsibility, Panginoon, na gawin yung tama, Panginoon. Lord, sa kabila ng kabilang mga akusasyon, Panginoon, ng korupsyon, Panginoon, sa aming government, Panginoon, Lord, sa mga kaguluhan, Panginoon, ultimong sa aming mga leaders, Panginoon. Lord, dalangin namin, Panginoon, Lord, na makita namin, Panginoon, na hindi kami pwede magtiwala sa tao, Panginoon. At sa iyo lamang kami, Panginoon, pwedeng manangan, Panginoon, dahil Ikaw ang Diyos sa tapat, Panginoon, sa iyong pangako. And dalangin namin, Panginoon, na kaming mga mananampalataya, Panginoon, ay maging daan, Panginoon, ng pagpapatawad at pagkakaisa, Panginoon. Lord, ay hindi na kami dumagdag, Panginoon, sa kaguluhan. Hindi na kami dumagdag, Panginoon, sa pagbabato ng mga putik, Panginoon. Lord, kundi mag-intervene kami, Panginoon, sa paraan ng kapayapaan, sa paraan ng pag-ibig, Panginoon, sa aming bayan, sa aming mamamayan, Panginoon. Lord, na mamuhay kami, Panginoon, nang nakikita ka, Panginoon, na kami mga lingkod mo, Panginoon. At makita ito, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon, kung paano kami
mamuhay bilang mamamayang Pilipino, Panginoon. Nagawin namin yung tama para sa aming bayan, para sa aming community, Panginoon, para sa aming paligid, Panginoon, para sa aming kapitbahay, sa aming katrabaho, sa aming eskwela, Panginoon, sa aming nasa paligid, Panginoon. And Lord, dalangin namin, Panginoon, patuloy, Lord, na ikaw yung mataas, Panginoon. Sa kabila ng patuloy na pagkalap, Panginoon, ng makamundong prinsipyo sa buhay, Panginoon, sa usapin ng LGBT, sa usapin, Panginoon, ng divorce, sa usapin, Panginoon, ng patuloy na mga bagay, Panginoon, na hindi katanggap-tanggap sa iyo, Panginoon. Lord, manindigan kami, Panginoon, sa katotohanan, Panginoon, huwag mag-compromise, Panginoon. And manangan kami, Panginoon, sa iyong pangako na still, Panginoon, magtagumpay man sila, Panginoon, sa mga bagay na iyon, Lord, alam po namin, Lord, na walang masihigit sa iyo. At ikaw pa rin ang Diyos na may kontrol sa lahat ng bagay, Panginoon. At di kami dapat matakot, Panginoon, dahil ang aming pag-asa ay nasa iyo, Panginoon. Lord, patuloy nga, Panginoon, na convict mo kami na manalangin para sa aming lipunan at mamuhay, Panginoon, ang itinataas ang iyong pangalan, Panginoon, sa aming community, Panginoon. Alam po namin, Lord, darating yung time na makikita namin, Panginoon, ang patuloy na pagkilos mo, Panginoon, para sa aming bayan, sa aming barangay, Panginoon, sa aming bansa, Panginoon. At alam po namin, Lord, darating ang panahon na matataas ang iyong pangalan, Panginoon, at lahat ng tuhod ay luluhod at magsasabing ikaw ang Diyos na buhay. Lord, maraming salamat sa iyo po namin pinagkakatiwala ang lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat sa Panginoon. Ganun po pa, Ma. Patuloy, O Diyos, na tinataas naman sa inyo. Ang bibigay sa inyo, O Diyos. Dalangin ko, Lord, na kayo po ang siyang magpala sa bawat isa. Nandito, Lord, alam namin, Panginoon, na sa pamagitan ng pagbibigay para magamit para sa iyong gawain. Muli, maraming salamat. In Jesus' name I pray. Amen. Sige po, lahat na po tayo ay tumayo sa pagbabasa ng ating Apostles' Creed. Sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3. Good morning po. Happy Lord's Day. So, ito po ay pribilehiyo na makapagsalita po sa inyong harapan muli. Kung matatandaan niyo po ang ating series ngayong February, ito po ay tungkol sa pag-ibig. Faces of Love ang pinaka-title ng ating series. So bago po tayo dumako sa salita ng Diyos, tayo po ay manalangin.
Panginoong Diyos, salamat po sa araw na ito, sa umagang ito. Salamat po sa privilege na makapakinig ng inyong salita. Panginoon, narito po ang inyong congregation. Bigyan niyo po sila ng wisdom as well as a responding heart, Lord, sa katotohanan na ibibigay niyo po sa kanila ngayong umaga. Nawa, O Lord, na maintindihan namin at maisabuhay ang mga nakasaad dito, Lord. Lord, we pray to you and we dedicate you this moment. In Jesus' name we pray. Amen. Matatagpuan po yung passage natin sa unang taga-Korinto, mga taga-Korinto 13. 1 Corinthians 13. So basahin ko lang po yung passage. Medyo mahaba po ito, isang chapter. Makapagsalta man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong kampanang umaalingaw-ngaw o pompyang na kumakalampag. Kung ako man ay may kakayahang magpahayag ng salita ng Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung mayroon man ako ng lahat ng kaalaman at ng malaking pananampalataya na anupat nakakapagpalipat ako ng mga bundok, ngunit kung wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. At kung ipamigay ko man ang lahat ng aking mga ari-arian at ialay ang aking katawan upang sunugin, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala rin akong mapapala. Verse 4, ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob, hindi mainggitin, hindi mayabang, hindi mapagtaas man. Hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng sa kapwa. Hindi niya ikinatutuwa ang gawaing masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Ang pag-ibig ay magpapatawad, mapagtiwala, puno ng pag-asa at mapagtiis hanggang wakas. Matatapos ang kakayahang magpahayag ng salita ng Diyos, titigil rin ang kakayahang magsalita sa iba't ibang mga wika. Mawawala ang kaalaman, ngunit ang pag-ibig ay walang hanggan. Di pa lubos ang ating kaalaman at ang kakayahan nating magpahayag ng mensahe mula sa Diyos. Ngunit pagdating ng ganap, mawawala na ang di ganap. Nung ako'y bata pa, ako'y nagsasalita, nag-iisip at nangangatwirang tulad ng bata. Ngayong ako'y mayroon ng sapat na gulang, iniwanan ko na ang mga asal ng bata. Sa kasalukuyan, tila malabong larawan ang nakikita natin sa salamin. Ngunit darating ang araw na harapan nating makilala ang Diyos, pakikilala ang Diyos. Bagagya lamang ang nalalaman ko ngayon, ngunit darating ang araw na malulubos ang kaalamang ito, tulad ng lubos na pagkakilala niya sa akin. Kaya't ang tatlong ito'y nananatili, ang pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay pag-ibig. Amen. Ang title po ng ating mensahe ngayon ay Sa Ngalan ng Pag-ibig or In the Name of Love. Makita po natin sa passage na talagang importante ang pag-ibig. In fact, pag walang pag-ibig, ang sinasabi dito ay parang walang kwenta ang mga bagay-bagay. Walang kwenta ang ministry kung walang pag-ibig. In fact, kung babalikan po natin last Mike. So kung babalikan po natin last time nung series ng January titled I New o Bago, may tanong po doon si Tito Marvin eh. Sino ba ang bagong ikaw? Hindi po coincidence na sinasagot ng talata natin ngayon, no? Ang bagong ikaw ay isang bagong nilalang na nagmamahal ng tunay. Very obvious sa passage na tumutukoy po ito sa pag-ibig. Tinutukoy dito kung bakit ito yung pinaka-sentro ng ministeryo ng isang Kristiyano. At di lang ito importante, ito rin ay yung pinakadakila. No? These three remain. Faith, hope, and love. Pero yung pinakadakila dito, pag-ibig.
Ngayon, ano po ang pag-ibig? At paano ito nakakaapekto sa buhay mo at sa iyong ministry? Ang pag-ibig po ay isang katangian. Pag-ibig bilang katangian ng isang Kristiyano. Sige po, sulat nyo na po sa inyong mga notes. Pag-ibig bilang katangian ng isang Kristiyano. Ang karakter po ng pag-ibig, natural po dapat yan sa isang Kristiyano. Mapapansin natin dito, ang daming binanggit na karakter ng pag-ibig. No? Pasensyoso, mabait, no? Di agad nagagalit. Maraming binanggit eh. Ano bang meaning nito? Binabanggit lang ba ni Pablo dito yung mga katangian ng pag-ibig? Di ba binabanggit niya lang ba kung ano yung mga to? Ano yung meaning ng pag-ibig? Hindi eh. Yung sabi niya rin dito, di lang to katangian ng pag-ibig. Hindi lang yung kindness, di lang yung love, di lang yung truth-loving, di lang yung pagiging protective, di lang yung pagiging trusting. May binabanggit siya ditong, may point siya dito. Di lang siya nagli-list ng mga traits ng love. Ang sinasabi ni Apostol Pablo dito, ang pag-ibig po ang dahilan kung bakit nagagawa mo yung mga bagay na nilista niya. Paano ka ba nagiging pasensyoso? Dahil sa pag-ibig. Hindi ka naman, it's not I'm patient para ako'y magmahal eh. Instead, ako'y nagmamahal, kaya kong maging pasensyoso. Sa verse 4 to 7 po, hindi lang yung mga simpleng katangian ng pag-ibig. Hindi lang siya nag-list down. Pagkus ang pag-ibig ang dahilan kung bakit nagagawa natin ang mga ito ng tunay. Kasi pwede kang maging pasensyoso nang walang pag-ibig. Pwede yun. No? Maging pasensyoso ka sa asawa mo, sa kaibigan mo, na gusto mo na lang mag-withdraw, dahil ayaw mo ng kaguluhan, no? Pwede yun eh. Pero pag mayroong pag-ibig, pwede kang magpasensya ng tunay. No? Ang dami pong karakter na bilanggit. Nilista ko na lang. 1 to 12. 13 pa nga yan eh. Diba, ang pagiging pasensyoso, pag-i-endure ng difficulties. No? Pag walang pag-ibig, ang pasensya natin parang pinilit lang. Paano naman ang pagiging mabait or kindness? Ito yung kagustuhan sa kabutihan ng iba. Kung may pag-ibig, gagawin mo to kahit inconveniente. Kahit di maganda kahit masakit sa iyo. Maging kunyari, kailangan mong magbigay ng tulong, although kahit wala ka na. Siyempre masakit 'yun, di ba? Kasi wala ka na nga eh. Kahit inconvenient, yung kindness na roon. And truth-loving. Again, binanggit ko last time, yung pag-ibig pati katotohanan, magkasama po yan. No? So yan, marami pong katangian ang pag-ibig. At again, ang point lang, pag-ibig po ang pinaka-expression ng isang karakter na nagmumula sa Diyos. Lahat po yan, patient, kind. Sabihin, kung ikaw ay umiibig, dapat makikita po yung mga nasa listahan na yan. Again, ulitin ko po, di ka naging pasensyoso, kaya kailangan mong mahal. Hindi. Nagmamahal ka, kaya kaya mong maging pasensyoso, kaya mong maging mabait sa kapwa mo, kaya mong protektahan yung kaibigan mo, kaya mong mahalin sa tama.
At makita po natin dito, muli, ang pag-ibig ay persevering. Paano nga ba malalaman natin kung talagang tunay yung pag-ibig, no? Pag ito ay tumatagal. Ito ay tumatagal sa pressure ng buhay, no? For example, sa mga mag-asawa, no? Siyempre, kayo yung may experience sa matagal na klase ng relationship. No? Dito nyo makita yung patience pati forbearing yung perseverance ng pag-ibig. So, kamusta po ang inyong marriage? Kamusta po ang inyong mga friendships? So, kailangan din po natin banggitin dito yung mga distortion sa passage. Kasi madalas ginagamit itong passage na to para ipagtanggol ang makasalanang gawain. No? Example, ay yung ideya na yung pag-ibig daw ay all-accepting. Lahat tinatanggap ng pag-ibig. Nabanggit ko po to last time, ang pag-ibig po ay laging masaya sa katotohanan. So pag masaya to sa mali, hindi po ito pag-ibig. Yung pag-ibig po at katotohanan laging magkasama. No? Yung katotohanan po, pwede siya mag-isa lang kahit walang pag-ibig. Pero, judgment yun. Masakit yun. Walang message ng restoration. Ang katotohanan ng walang pag-ibig. Pero pag-ibig na walang katotohanan, imposible po mangyari yun. Hindi po talaga tunay na pag-ibig yun. Posibleng magkaroon ng loveless truth. No? Truth na walang pag-ibig. Pero ayun ay, magkakasala ka sa Diyos pag ginawa mo yun Pag nagsalita ka ng walang pag-ibig And another misconception, yung self-love daw, yung pag-ibig sa sarili, good daw yun. Totoo nga ba? Mapapansin niyo po sa Bible, walang binanggit doon na mahalin mo ang iyong sarili. Wala. Actually, self-denial Diba? Yung pag-ibig, titukoy sa Bible, hindi pa-receive palabas, outward. Umalis sa sarili ang konsepto ng pag-ibig. Di kagaya sa mundo, I deserve love. Ano bang itsura ng priority mo sarili mo, mahalin mo sarili mo? Yung pinaprioritize mo yung comfort mo over sa faithfulness. Yung ina-avoid mo yung ayaw mo mag-sacrifice dahil meron akong boundaries ito lang And justifying sin, no? Para sa lengguwahe ng acceptance. Accept me. Diyan ako Actually, yung idea ng self-love, wala po yun sa Bible. Sinasabi po sa Ephesians 5:29, no one ever hated his own flesh. Wala sa Bible na nakasulat na mahalin mo ang iyong sarili bilang command ng Lord. Ang sinasabi lang, love your neighbor as yourself. Mahalin mo ang iyong kapwa kagaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Yung focus po, hindi yung sarili. Yung pagmamahal sa kapwa. Bakit? Kasi mahal mo na ang sarili mo. Sabi nga sa Ephesians 5:29, binanggit ko, no one ever hated his own flesh. Yung problema po ay hindi yung konting pagmamahal sa sarili. Kundi masyado tayo nakapokus sa sarili at onti yung pagmamahal natin sa iba. Kung magkagayon, ang pag-ibig po ay selfless. Ang pinaka-definition niya, pinaka-essence niya, selfless. Palabas. Hindi pa receive. At ano bang karakter ng isang pasensyosang tao? Kasi kung selfish siya, hindi niya pagpapasensyahan yun. Hindi. Kinukonsider niya yung kausap niya, no? And for his or her sake, nagiging pasensyosa siya. Outward. Keeps no record of wrongs. Meaning, forgiving. No? Hindi ka nagsusulat
ng mga ginawa sa mali ng kapwa mo, ng kaibigan mo. In fact, may nakita to ng ating Panginoon. Yung love niya, selfless, outward, palabas. Persevering, no? Kung sa persevering love lang, siya yung pinaka-ultimate na nagpakita nun. And truth-aligned. So, kala kasi natin, pag si Kristo, tawag dito, all accepting, no? Hindi, nire-rebuke niya yung mga tao, eh. Sabi niya, repent, for the kingdom of God is near. Sabi niya rin sa mga Pariseo, mga hipokrito kayo. Kaya, sa atin pong, sa ating konteksto, sa simbahan, kailangan din po natin mag-forbear or makitiis sa ating mga kapatid. Ito po yung pag-ibig, no? Selfless. At paano ito nakakapekto sa ministry? Kasi po yung pag-ibig, inuuna yung kalagayan ng iba. Yung pinakadakilang expression ng pag-ibig para po sa atin mga Kristiyano ay evangelism. Bakit? Kasi kung alam mo yung sitwasyon nung pinag-sharean mo, di sila naniniwala kay Jesus, alam mo kung saan sila pupunta. At kung ikaw ay umiibig, ino-consider mo yung kanilang kalunos-lunos na kalagayan. Kung sila ay mahal mo, oops, wait lang, huwag ka dyan. Pag dumiretso ka dyan, bangin yan. And meron tayong mga target, isa-isa sa atin. No? Either family na hindi pa nakakapaniwala, kaibigan natin. No? And of course, ako rin, meron akong family members, relatives na nag-walk sa faith, bigla na lang nanlamig, di namatay ng church. No? So yun, kailangan po nating ipag-pray at lagi silang isa puso at itarget po natin sila na maging intentional ba na pag-share ng gospel. And second, kung ano ang pag-ibig at ano po ang epekto nito sa ministry, ang pag-ibig po ay paraan ng pagluwalhati sa Diyos. Ang pag-ibig bilang paraan ng pagluwalhati sa Diyos. Kung babalik po tayo sa passage, makikita natin dito na may binabanggit si Apostol Pablo sa isang klase ng taong maraming alam. Malakas yung pananampalataya. Nagsasakripisyo. Pero walang kabuluhan yung ginagawa niya. Bakit? Dahil walang pag-ibig. Yung pag-share po ng gospel nang walang pag-ibig, anong dating nun? Lahat tayo, papunta na lang sa impyerno. Judgment. Walang expression ng restoration, ng mercy, ng pag-ibig ng Diyos. No? Judgmental. Totoo to sa evangelism eh. Yung mensahe po natin dapat hindi pag-burden, hindi yung pag-guilt trip sa tao. No? Instead, mag-focus tayo dun sa magandang balita. Good news nga eh. Although merong bad news, lahat tayo nagkasala, pero emphasis natin kung paano tayo niligtas doon sa bad news na yun. Yung mensahe po natin, hindi siya coercion eh. Hindi siya takot eh. Pag-asa. Yung triumph ng Diyos against dito sa bad news na to. Yung death from sin. And of course, kung merong pag-ibig, yung ating pananampalataya, yung ating conduct, yung karakter natin na pinapakita sa tao, pati yung pananalita natin, magbabago. Mas convincing. No? Mas in line. Kung sino ba ang kiniklaim, kung anong tao bang kiniklaim natin. Kung sino ba tayo bilang Kristiyano. Mas in line. Meron kasing Christians, suddenly, na nagsasalita, pero yung private life, hindi in line dun sa pang-public life. No? So, I'm pretty sure narinig niyo yung pangalan ng ating kapatid
na si Stephen Lawson, no? Although, ayun nga, nangyari nga yun, and he's on the path of repentance naman. So, yun. Isa pang prayer item nyo yun dahil, yun, nag-fall siya na sa, last di ba? Sexual immorality ang issue. So, kailangan po ng pag-ibig sa ating buhay Kristiyano, sa ating service, sa ating conduct. Ito, madalas nyo itong naririnig. We must walk our talk. No? Hindi lang sa salita, sa gawa din. At maraming observation sa mga simbahan, no, na yung karakter, pati yung gawain ng isang Kristiyano, ay nagiging mas convincing pa kaysa dun sa salitang sinasabi niya. Totoo po yan. Mas powerful witness pa yung buhay, yung walk ng Kristiyano kaysa yung sinasabi niya sa pulpit minsan. May ganun kadalasan nangyayari. May mga nako-convert dahil nakikita nila yung community, nagtutulungan, nagmamahalan, may counseling. No? At nakikita ng unbeliever, there's something different sa community na to. And of course, pero kailangan pa rin syempre yung gospel. No? So kung walang pag-ibig, may disconnection yung sinasabi natin dun sa ginagawa natin. In fact, hindi ito convincing. Kung ang pinipreach natin ay tungkol sa pag-ibig, sa kapatawaran, pero kung ano ang ginagawa natin, hindi siya convincing. And of course, yung sacrifices natin, magiging worth it kung may pag-ibig. Kaya nga siya sinabing sacrifice kasi meron kang binibigay sa Diyos. No? Time mo, sacrifice yun. Magiging purposeful to o worth it kung merong pag-ibig. Example, sa service na walang pag-ibig, naghugas ng pinggan, nagdadabog. No? Kung merong pag-ibig, magdadabog ka ba? So, merong dissatisfaction, no? Meron din naman, gawain sa church na parang obligation na lang, na feeling ko, obligado ako din eh. Out of necessity. Necessary. Meron din naman klase ng pag-ibig, ng serbisyong walang pag-ibig, yung self-glory, ang gusto. Yung mag-volunteer para sa recognition. Hindi dahil sa compassion, hindi dahil kailangan ng church, no? Meron din naman, klase ng serbisyo na walang pag-ibig is yung power playing. No? Yung pag nag-mentor ka or nag-disciple ka nang walang empathy. Lagi mo nang sasabi yung, ito yung mali mo, pero walang correction, walang restoration. Meron din naman, klase ng service na walang pag-ibig, yung dahil natatakot ka sa leaders nyo. Baka mapagalitan ako. Out of fear. At meron pang service na walang pag-ibig na pinaka-dangerous. Yung accurate ka sa doctrine, yung orthodox ka, no? Yung walang makitang kapintasan sa iyo, pero nawala na yung apoy sa service. Ito yung nakakatakot. Tignan niyo po sa Revelation 2:4. Ayan po ay letter sa church ng Ephesus. Ano po ba? Ephesus? Sige po, pwedeng pakibasa po, Revelation 2:4. Ayun. Nawala yung pag-ibig. Iniwan yung pag-ibig. Walang masabi sa kanila sa church ng Ephesus eh. Very sound doctrinally. Nagsiservice. Ginagawa nila yung kautusan ng Diyos. Pero nawala yung unang pag-ibig. Ito yung mahirap. Ito yung pinakadelikado na klase ng service na walang pag-ibig. Bakit? Kasi mahirap tong ma-realize. Kasi ginagawa mo yung tama eh. Diba? Mahirap ma-realize. Ang example nito is ang pianist na nagpa-piano, mahusay siya, lahat ng nota, perfect. Hindi nyo na kailangan yung music sheet.
alam niya na agad yung kanta. Pero pag nagpiano siya, wala yung feeling. Wala yung indak. Wala yung saya sa mukha niya. Andun siya, ginagawa niya yung tama, ang buong lakas niya, pero empty. Walang pag-ibig. Di niyo po pwedeng bigyan glory ang ating Panginoon nang walang pag-ibig. You cannot give glory to God with just the work of your hand. Dapat may pag-ibig. It must come from the heart that wants to please God. At ito yung love, ito yung joy, ito yung delight. Pag sinabi po sa unang Korinto 10:31, sabi po dyan, so whether you eat or drink or whatever you do it all for the glory of God. Hindi lang po nito sinasabi na sa lahat ng aspeto ng iyong buhay, bigyan mong luwalhati ang Diyos. Hindi lang sa trabaho, hindi lang sa school, hindi lang sa church, hindi lang spheres of life ang tinutukoy dito. Pati yung being mo, mind, soul, your hands, and even your heart. So whether you eat or drink, whatever you do it all for the glory of God. Kasama yung puso mo dun. Tumutukoy po ito sa kabuuan ng iyong pagkatao. Na kailangan po natin luwalhatiin ang Diyos sa gawa, isip, salita, at puso. Ito po yung pinakamahirap na klase ng serbisyong walang pag-ibig. Yung ginagawa mo ng tama, perfect ka sa lahat, pero wala yung first love. Yung ministry po ni Jesus, nung nandito siya sa lupa, ito ay motivated with love. Hindi siya obligado. Hindi siya coerced. So, kailangan po natin i-imitate yung klase ng pag-ibig na pinakita ng ating Panginoon. At lastly, para sa point number 3, ang pag-ibig po bilang pinakamahalaga at pinakadakilang katangian ng isang Kristiyano. So ano ang pag-ibig at ano ang epekto nito sa ministry? Ito ay yung pinakadakila at pinakamahalagang katangian ng isang Kristiyano. Sa verse 8 po, sabi dito, matatapos ang kakayang magpahayag ng salita ng Diyos, titigil rin ang kakayang magsalita sa iba't ibang mga wika. Mawawala ang kaalaman, ngunit ang pag-ibig ay walang hanggan. Bakit? Paano naging walang hanggan yung pag-ibig? No? Nagsasabi po dito, once na makita po natin ang ating Panginoon, face to face, wala na tayong ibang gagawin kundi magmahalan. Ano pa ba ang gift mo? Ano pa bang gift na yan? No? Ano pa bang kakaya mag-preach na yan? Yung pinipreach mo na sa harap mo na. Para po maintindihan pa natin yung meaning nung analogy ni Paul, meron tayong tinatawag na levels of perception. Tingnan niyo, kuhain niyo po yung phone niyo. Ngayon niyo lang po pwedeng gamitin yan. At buksan niyo po yung selfie camera. Okay. Kung sino lang may phone na dala. Buksan niyo yung selfie camera. Pangit po ba o maganda? Nakikita niyo po ang inyong sarili. No? Maganda po ba? Paano? Tama lang. Tama lang. Pero napansin niyo po ba, iba yung quality niyan sa quality ng salamin niyo sa bahay.
Mas ma-appreciate mo yung salamin nyo sa bahay eh. Mas detalyado, mas makikita mo yung angulo ng iyong mukha eh. Diyan kasi medyo distorted, no? Medyo mataba yung pisngi mo diyan, lobo. Doon sa medyo sharp sa salamin, di ba? At meron pang number 3, eyesight. Tignan mo yung katabi mo. Yan. So mas detalyado yung mata mo, no? Sa pagtingin kaysa yung nakikita mo sa salamin. No? Kasi gawa ng Panginoon yan eh. Wala nang tatalo dyan eh. And lastly, merong klase ng eyesight or perception na masigit pa sa tatlong yan. Yung pagtingin ng Diyos. Kapag nakita na natin siya ng face to face. No? Bakit? Kasi siya yung lumikha sa atin eh. Alam niya yung kabuuan natin. No? Sino bang mas nakakaalam ng isang painting kundi yung painter mismo? Kahit ganito siya sabi ni Apostol Pablo, no? Once na nakita na natin ang Panginoon, at the end of time, wala nang kwenta yung mga gifts na meron tayo eh. In fact, yung faith and hope, matatapos na, mafulfilled na. Kasi ano ba ang hope? Ano bang pala ang faith? Faith is the belief in the unseen, sa mga bagay na hindi mo nakikita. Ano ang hope? Ito yung expectation mo sa hinaharap. Eh ano ang faith kung nakita mo na si Jesus ng harapan? Ano ba ang pag-asa kapag na-experience mo na yung taong ninanais mo? So faith and hope, mafufulfill po ito once na makita po natin si Jesus. So di na sila necessary. Pero yung pag-ibig, andun pa rin. Di po ba? Pakaganda ng passage eh. At the end of time, pag-ibig lang po ang mananatili. Yung faith and hope po, para po yung pagsikat ng araw eh. Yung pananampalataya or yung faith, kasabing, sisikat yung araw eh, alam ko eh. No? For example, nag-jogging tayo, Lay, Nathan, 5 o'clock. Alam natin, nasisikat yung araw. No? Kahit di natin nakikita yung araw. Yung pag-asa po, ayun yung faith. Yung pag-asa naman po, yung pag-aantay habang madilim. At paano po mare-refresh yung ating faith and ating hope? Siyempre, sa pagbabasa po ng Bible. At doon yung mga pangako ng ating Panginoon. Mga sources ng ating endurance. Kaya mahalaga pong i-refresh natin yung ating sarili sa Bible. Kasi madalas tayong makalimot sa mga pangako niya. Madalas tayong mag-doubt. Makita po natin na yung faith and hope, kung walang pag-ibig din, wala rin itong kwenta, sa totoo lang. Bakit? Sino ba ang willing na mag-antay o umasa sa taong di mo pa nakikita pag wala kang pag-ibig? Sino bang willing dito mag-antay? Example, may nakadate ka online. Sinabi nung kadate mo online, 5 years magkikita tayo. Di mo pa nakita mukha niya. Mag-aantay ka ba? Mag-aantay ka ba? Mag-aantay, apam eh. No? Ay pala, scammer pala, no? 5 years, antayin mo ako, pumunta ako dyan Pilipinas. Eh, nakita mo yung picture niya, dami. No? Wala. Di mo pa nakikita yung mukha niya. Mag-aantay ka ba sa ganong klaseng pangako? Hindi siya convincing. Wala yung pag-ibig dun eh. Tayo po, nag-aantay tayo at umaasa at naniniwala dahil sa katotohanan ng Banal na Espiritu, ang testimony ng Banal na Espiritu at ang salita ng Diyos. No? Kaya tayo assured na tayo nag-aantay. Kahit sabihin pang 100 years pa, lalo rin si Christ, no? Or more than that, we will wait. In short, kailangan po ang pag-ibig para sa faith and hope, para ito ay tumagal. Para ito ay mag-endure. Yung pag-ibig po ensures na manatili tayo sa
faith at hope sa ating Panginoon. Yung pag-ibig po ay siya yung nag-glue o nagdidikit sa pananampalataya at pag-asa. Kaya po siya magkasamang tatlo. Hindi niyo pwedeng paghiwalayin yung isa doon. So once more, bakit ang pag-ibig ang pinakadakila? Dahil ito po ay selfless. Ito ay yung klase ng postura na kinoconsider yung kahinaan ng iba. Yung bearing ng problema ng iba. At ito po ay eternal. Dito natatapos, dito nawawala. It belongs to the past, the present, and the future. And because, kaya ako sinabing past, present, and future, dahil minahal tayo ng Diyos, bago pa ang oras, bago pa ang panahon, bago pa ang creation, in the past. Mahal din tayo ng Panginoon ngayon. At mahal din tayo ng Panginoon at di nagbabago hanggat matapos ang panahon. In fact, yung internality ng love, yung pagiging walang hanggan ng pag-ibig ay pinakita po yan sa krus, sa resurrection. Kasi contemporary lang yung love, hindi magtatagumpay si Jesus. Hindi siya mabubuhay muli. Pero yung resurrection, patunay ito na yung pag-ibig ng Diyos hindi pwedeng mabaliwala. Bago pa ang creation, paglikha ng oras, may pag-ibig na. Kung mayroon ng pag-ibig bago pa yung oras, hindi rin ito mag-i-end patapos ang oras. At yung pag-ibig na ito, ang source ay ang ating Panginoon. Yung eternal nature ng pag-ibig, yung pagiging walang hanggan ng pag-ibig ay nakita po sa resurrection ng ating Panginoon. Dahil sa pamamagitan ng ginawa ni Kristo, yung selfless love ng Panginoon, ng Ama, at yung persevering love niya, tinalo yung kasalanan at kamatayan. At finulfill nito lahat ng promises Old Testament. And secured yung fellowship at yung pakikibahagi natin sa Kanya. Yung pag-ibig po ay matyaga. At pinakita po ni Kristo kung paano. Yun lamang po. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa mensahe ng pag-ibig ngayong umaga. Salamat po sa aming Panginoong Jesus na pinakita, Lord, kung bakit walang hanggan ang pag-ibig niya sa amin. Panginoon, tunay nga na kami ay yung minahal bago pa ang panahon. Minahal po hanggang ngayon at magpakailanman, Lord. Lord, tulungan niyo po kaming mahalin ng aming kapwa kagaya ng pagmamahal niyo. Tulungan po niyo po kaming magmahal ng mga hindi ka mahal-mahal at mga taong nahirapan kaming mahalin, Lord. Mga kaaway, Lord. Mga closest friends na nanakit sa amin. At mga taong, Lord, tao na kailangan naming i-reach out. Mga unbelievers, Lord, at mga friends na dating nasa church at ngayon wala na. Lord, we pray for them. Help us love them, Lord, and reach out to them. And as we grow sa aming pananampalataya, sa aming Panginoon, kami rin po ay mag-grow sa pag-ibig at sa apoy ng service, Lord, as a church. Lord, we pray this to you, Almighty Father, in Jesus' name. Amen. Amen.